Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa inyong pasada balita ngayong araw ng Friday, March 15, 2024. Pasada Balita. Panibagong kaso laban kay CHED Chairman De Vera isinampa sa Ombudsman. Pasada Balita. Kontrobersyal na resort sa paanan ng Chocolate Hills sarado na. Pasada Balita. Pastor Kibuloy naglalagi sa kabundukan ayon mismo sa kanyang legal counsel. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, $1 billion pledge mula sa US gagamitin na ng Pilipinas. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 6 na po katao patay sa matinding snow at malakas na pag-ulan sa Afghanistan. Pasada Balita. At sa balitang sports, Justin Brownlee lalaro sa Indonesian Basketball League. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga naglalagablab na balita. Naharap sa panibagong kaso sa Ombudsman si Commission on Higher Education Chairman Prospero Popoy De Vera. Kaugnay ito sa sinasabing unaccounted na 10.3 billion peso Higher Education Development Fund para sa libreng tuition at living allowance ng government scholars sa ilalim ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Isinampa ang bagong reklamo ni Agapito Lubaton, Administrator at Chief Executive Officer ng Marvelous College of Technology, isang private higher educational institution na otorisadong tumanggap ng government scholars. Nakasaad sa affidavit complaint ni Lubaton laban kay Chairman De Vera ang mga reklamong negligence of duties as public official, paglabag sa RA 11032 o Ease of Doing Business Law, grave abuse of power and authority amounting to unfair and oppressive action, moral injury caused to helpful students and educational institutions, at non-payment of living allowances for grantees, students, scholars. Ibinunyag din ni Lubaton na dahil sa hindi pagbabayad ni Chairman De Vera ng 20,000 pesos na living allowances sa bawat estudyante kada semestre, maraming mga mag-aaral na ang huminto sa pag-aaral. Ang nasabing usapin ay nakarating na sa Kamara, kaya't pinapa-audit na ni Northern Samar Representative Paul Daza ang 10.3 billion pesos na pondong galing sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, Professional Regulations Commission at Travel Tax. Pasada Balita. Marili namang pinasinungalingan ni Commission on Higher Education Chairman Prospero Popoy De Vera ang aligasyon ng korupsyon laban sa kanya. Ito'y matapos maghain ng reklamong graft and corruption at grave abuse of office o sa Office of the Ombudsman ang nasuspending CHED Commissioner na si Alrin Darilag dahil sa sinasabing pagpabor ng CHED Chairman sa isang supplier para makakuha ng kontrata sa ahensya.
Binigyan din ni Chairman De Vera na wala siya sa posisyon upang imanipula ang mga procurement ng CHED dahil hindi naman siya parte o bahagi ng Bids and Awards Committee ng CHED o ng kahit ng anong pamang pamantasan. Kasunod ito ay pinaliwanag ng CHED Chairman na ang pagpapataw ng 70 araw na suspensyon laban kay Commissioner Darilag ay batay sa inisyong issue ng Executive Secretary at alinsunod na rin sa direktiba mismo ng Office of the President. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, sarado na ang itinayong kontrobersyal na Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills sa Bohol. Ito'y matapos kansilahin ng municipal government ng Sagbayan ang business permit to operate ng naturang resort. Nilinaw ni Felito Pon, Executive Secretary ng Office of the Mayor, mayroong clearance na in-issue ang Protected Area Management Board o PAMB sa resort mula sa DNR at binigyan nila ito ng building permit. Paliwanag naman ng Bohol Provincial Government, may clearance sa PAMB ang Captain's Peak noong 2018 at nagsimula ang operasyon ng resort nitong 2019 o bago ang pandemya. Pasada Balita! Ayan na, turuan na sila. Turuan na sila mga kabalitaktakan. Samantala, iginiit ng mismong manager ng Captain's Peak Garden and Resort na si Julieta Sablas na na-issuehan sila ng kaukulang permit para maitayo ang nasabing resort. Ito'y matapos na mag-viral ang resort na itinayo sa mismong paanan ng Chocolate Hills. Ayon kay Sablas, nagdesisyon ng kanyang kapatid na si Edgar Boton na itayo ang resort dahil sa magandang tanawin ng lugar kung saan hindi naman anya ito magamit bilang sakahan dahil ang lupa ay acidic. Huwag din natin kalimutan na lumilitaw sa mga nabasa kong mga pahayag na deklarado pong private land o pribadong lupain yung nasabing lugar kaya't malakas ang loob nila at meron silang karapatan na magtayo ng nasabing resort at hindi lamang doon sa magandang tanawin ang kanilang idinadahilan at sa pagiging acidic ng naturang lupa. Samantala, inamin din naman ni Sablas na hindi sila nakakuha ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Mari naman niyang sinopla ang mga netizen na nagsasabing sinira ng resort ang view ng Chocolate Hills. Makikipagtulungan naman sila sa pamahalaan sa isasagawang investigasyon, ngunit umaapila siya na dapat ding tignan ang ibang establishmento. Eto na nakatirik na rin sa nasabing lugar. Pasada Balita! Matagal nang iniimbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Bohol kung paano naitayo ang Captain's Peak Garden and Resort sa paanan mismo ng Chocolate Hills. Ito naman ang iginiit ni Attorney Jamie Villamor, chairperson ng Provincial Board Committee on Environment ng Bohol, kasunod ng pagiging viral sa social media ng nasabing resort. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Attorney Villamor na dati pa nila ipinatawag ang may-ari ng resort para sa investigasyon. Doon na mga sir na nakikita natin na bago siya, ito yung wala, no? So, however, the DNR during our investigation also confirmed with us na they are on the process of complying, no? So parang nag-DNR, no? So wala silang ECC sa additional structures. But then again, on the process pa po sila, no? So that's why the Sangguniang Panlalawigan, of course, no, respecting the jurisdiction of the DNR as the proper authority to handle the matter, we recommended na kailangan talaga na sila mag-take ng appropriate and proper action. Ibininyag din ni Atty. Villamor na may mga negosyante pang nagpasa ng aplikasyon para magtayo ng resort sa mismong ibabaw ng burol. Actually, per DNR and PAMB, meron daw po mga applicants, no? So, that's why after our investigation, we wrote a letter, no, sa DNR to hold in abeyance any construction or any activity that is being conducted in the area kasi actually the DNR kasi has the authority, no, to
to set the guidelines sa mga Opo. protected areas, especially that this protected area, this particular protected area is a multiple use zone. Meaning to say na may mga activities na pwedeng gawin, pero with limitations set by the DENR. Yan po ang tinig ng batang-batang si Attorney Jamie Villamor, Chairperson ng Provincial Board Committee on Environment ng Bohol, sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, ipinag-utos na ni House Speaker Martin Romualdez ang pagsasagawa ng investigasyon kaugnay ng itinayong resort sa Chocolate Hills sa Bohol na isang protected area at kabilang sa talaan ng UNESCO World Heritage Sites. Ayon kay Deputy Majority Leader for Communications at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, hindi nagustuhan ng liderato ng Kamara ang nasabing pangyayari. Sa Lunes anya, maghahain sila ng resolusyon upang magsagawa ng isang motu proprio inquiry kaugnay sa kontrobersiya. Kahit ano pa anyang palusot sa social media ng manager ng campaign Speak Resort na si Julieta Sablay o Sablas, ay bubusisiin pa rin ng kanilang o ng Kongreso kung sino ang nasa likod ng sinasabi nilang pambababoy sa nasabing heritage site. Ayon pa kay Congressman Tulfo, nais malaman mismo ni Speaker Romualdez kung sino ang responsable at pumayag na maitayo at mag-operate ang resort sa Chocolate Hills. Duda naman ng kongresista na walang alam ang mga lokal na opisyal ng lugar sa itinayong resort na kilala o sa kanilang tourist site sa lalawigan ng Bohol. Pasada Balita. Ilang naman po ang nakapagtataka, no, mga kabalitaktakan, mga kabalitaan, na sabi nga nung marami nating mga netizen na tumutuligsa, hindi naman po isang araw, 2 araw, 1 linggo, o hindi lang po 1 buwan itinayo yan. Ang tanong, kung bakit po, kung kailan nag-ooperate na, kung kailan tapos na, so to speak, baka mamaya kung meron mang hindi tatapusin, may mga karagdagang establishmento na lang na idadagdag, kung bakit andyan na. At saka po kayo ngayon na nagkakandara pang magpaliwanag. Ang nangyayari rin ngayon, parang kumbaga turuan na lang kung sino talaga ang responsable, pero ang talagang isa pong nakadududang pangyayari dyan ay bakit po naitayo at natapos at nakapag-operate yung naturang resort na kung hindi pa po sa tulong ng isang mahusay na vlogger ay hindi po siya magbabiral at hindi matututukan at hindi po mauungkat yung mga tinatawag na paglabag. Di po ba? So maya-maya po tayo ay magsusumikap na magkaroon pa ng karagdagang mga impormasyon at karagdagang ikangay mga issue pa kaugnay siya sa controversial na resort na yan. Maganda po, walang question, maganda. Kaya lang ang tanong, nasa tamang lugar ba? Sa oras na 18 minuto na makalipas ang 7 ng umaga, sa iba pang tampok na balita sa Pasada Balita, nagdarasal si Pastor Apollo Kibuloy sa kabundukan sa Davao para humingi ng patnubay habang pinapatakbo ang Kingdom of Jesus Christ Ministry. Ito naman ang kinumpirma mismo ni Attorney Ferdinand Topacio, pinuno ng legal team ni Pastor Kibuloy, kaugnay sa mga isyong kinakaharap ng nabanggit na religious leader. Ayon kay Attorney Topacio, nakipagpulong siya sa iba pang legal team ni Pastor Kibuloy upang talakayin ang mga pagpipiliang gawin ng KOJC leader sa posibleng pagpapaaresto sa kanya matapos makontempt sa House of Representatives at Senado. Dagdag pa ng abogado, natalakay din ng legal team ang umuusad na panukalang tanggalan ng prangkisa ang Sunshine Media Network International na iginigiit ni Pastor Kibuloy na hindi na niya pagmamay-ari. Pasada Balita. Handa na ang detention facility na posibleng tuluyan ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy sa Kamara sa oras na ilabas ang kautusang ipaaresto at ikulong sa Batasan Complex sa Quezon City ang nasabing kontrobersyal na religious leader.
Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, air-conditioned ha? At may mga panikuran para sa lalaki, babae at persons with disability ang nasabing pasilidad. Mayroon din anyang CCTV camera sa detention facility na minomonitor naman ng Legislative Security Bureau. Nilinaw naman ng opisyal na ang naturang pasilidad ay hindi lamang para kay Pastor Kibuloy kundi para sa iba pang pinapatawan ng contempt ng Kamara at ipinaaresto ng House Sergeant at Arms. Nabatid na hanggang ngayong araw na lamang ang ibinigay na palugit ng Kamara kay Pastor Kibuloy para magpakita sa mababang kapulungan kasunod ng pagkakasight for contempt sa nasabing religious leader. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nananatiling mataas ang satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa survey ng Social Weather Station sa pinakahuling quarter ng taong 2023, 65% ng mga Pilipino ang nasisihan o buo pa rin ang tiwala sa Pangulo, habang 18% naman ang hindi kontento, 17 naman ang undecided. Kumpara noong September 2023, tumaas ang net satisfaction rating ni President Marcos sa lahat ng mga lugar maliban na lamang sa Mindanao. Sa pinakahuling survey, naitala ang pinakamataas na rating ng Pangulo sa Luzon na nasa plus 52, sinundan ng Visayas plus 51, Metro Manila plus 44 at pinakamababa naman sa Mindanao na plus 38. Paliwanag ng SWS, nakapansin-pansin ang pagtaas ng net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa rural areas habang bahagya namang sumadsad sa mga urban area. Sa kasalukuyan, ipinupursige ni PBBM ang mas malakas na ugnayan sa Estados Unidos at iba pang mga katabing bansa habang umiinit ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo. Pasada Balita. Magkaroon ng konting kahihiyan. Ito naman ang iginit mismo ni Senator Amy Marcos sa kung sino man sa mga nagsusulong ng charter change ang nais mapalawig ang termino ng mga nakaupo sa pamahalaan. Ginawa ni Senator Amy ang pahayag matapos sabihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na layunin ng panukalang Tchatcha na palawigin ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang din ng presidential sister na bawal makinabang ang mga opisyal o mambabata sa anumang amyenda o pag-aamyenda sa saligang batas. Pasada Balita. Sa oras na 22.5 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tumanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Czech Agri officials bibisita sa Pilipinas sa susunod na linggo. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas si Czech Republic Agriculture Minister Marek Biborny para bumuo ng kooperasyon na susuporta raw sa mga inisyatibo sa seguridad sa pagkain ng Pilipinas. Nabatid na ang pagbisitang ito ni Biborny sa susunod na linggo ay kasama raw sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin pa ang ugnayan sa Czech Republic sa usapin ng food security. Sa isang joint press conference, sinabi naman ni Czech President Petr Pavel na dadalhin nila sa Pilipinas ang isang delegasyon ng mga negosyante upang ipakita raw ang interes sa pagnenegosyo sa agrikultura at iba pang pangunahing sektor. May pagpulong din si Biborny kay Agriculture Secretary Francisco Chularel at pangunahan ng Business Forum na gaganapin naman sa Makati sa Marso 21. Maliban dito, bibisita rin sa Davao ang Czech delegation para sa isa pang Business Forum habang magkakaroon din ito ng farm visit sa Tagum Agricultural Development Company Incorporated o yung TADECO sa nasabing lugar. Ang Czech Republic ay isa sa mga kasosyo ng Pilipinas na nagbibigay ng tulong sa pag-aanalisa at pagpapabuti ng value chain sa industriya ng gatas sa bansa. Ang inisyatibong ito ay kasama sa 5-year program ng DA upang taasan ng produksyon ng gatas sa bansa mula sa 1 hanggang 10%. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, dating Pangulong Duterte hinikayat na maghinay-hinay sa kanyang mga kritisismo
laban kay Pangulong Marcos. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Hinimok ni Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging maingat sa kanyang mga pambabatikos kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil posibleng magdulot anya ito ng maling signal sa mga Pilipino at sa international community. Haintiga rin dapat ilugar ng presidente ang mga jokes nito kahit na karapatan niya ito o baka nagpapatawa lamang dahil hindi mabuti ang naidudulot. Punto pa ni Garin, may kalakip na responsibilidad at pananagutan ang mga pahayag ni Duterte lalo't ito ay dating presidente at may epekto ang kanyang pahayag sa taong bayan. Anya sa mga ganoong pahayag, hindi lamang pagkatao ni PBBM ang nadudungisan kundi ang buong Pilipinas. Ikinumpara din ng mamabata si Duterte sa mga dati ring Pangulo ng Pilipinas, gaya na lamang ni na FBR, GMA, Pinoy at Erap Estrada na may mga personal jokes ngunit hindi anya sinasabi sa publiko. Kung maaalala, kamakailan lamang ng maglabas ng sunod-sunod na pambabatiko si Duterte laban na kay PBBM, gaya ng panibagong pahayag nitong nagpapakasasa lamang umano sa paglalakbay sa iba't ibang bansa ang punong ehekutibo. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impira May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Task Force El Nino papalitan na ng pangalan. Detalye nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes. Malalaman na sa mga susunod na buwan kung magpapalit na ng Task Force La Nina ang pamahalaan mula sa Task Force El Nino. Itong sinabi ni Task Force El Nino at PCO Assistant Secretary Joy Villarama sa harap ng inaasahang pagtama naman ng La Nina sa bansa kasunod ng tagtuyot. Ngayon pa man sinabi ni Villarama na magpalit man ng pangalan ng Task Force dahil sa naghihintay namang matitinding buhos ng ulan sa mga susunod na buwan ay gagawin pa rin nila ang kailangang mga paghahanda. Nakasadaan niya ito sa Executive Order No. 53 na dito raw ay kailangan magkasa ng mga paghahanda ang task force sa panahon ng pagdating ng La Nina. Ilan daw sa mga dapat masigurong may handa pagdating ng La Nina ay may kinalaman sa seguridad sa pagkain, tubig at enerhiya na siya rin ginawa nila sa panahon ng El Nino. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pasada Balita. Sa oras na 33 at kalahating minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap ang isa sa pinakamasisipag. Siyempre, galing media to eh. Dating media man to eh. Nasa kabilang linya na po natin, si House Deputy Majority Leader for Communications at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Congressman Erwin, good morning. Johnny Bañez po. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23, sir. Kong Erwin? Paring John, good morning. Can you hear me? Apo. Good morning, Kong Erwin. Maraming salamat sa pagkakataon at mabigyan linaw lamang itong napakatinding kontrobersyal na to na issue ngayon. Kaugnay dun sa resort na nasa mismong paanan ng Chocolate Hills sa Bohol. Unang-una sa lahat, ano po ang tutumbukin ng isasagawa ninyong motu proprio inquiry, Congressman Erwin? Go ahead, sir. Well, ang hinahanap natin, paring John, ay sino ang may kasalanan. I mean, is it DNR? Is it LGU? Kasi nagtuturoan na ngayon yung LGU dahil binigyan daw nila ng construction permit para maitayo yung resort. Tinuturo nila ngayon yung DNR, yung Protected Area Management Bureau o yung PAMBI. Opo. Pero may mga nagsasabi sa akin sa PAMBI na, Sir, meron po silang titulo naman. So tatawagan din natin definitely itong Land Registration Authority kung totoo ba yan. Kasi paano nagkatitulo yan? Yung lugar na yan ay diniklarang UNESCO. National Heritage or hindi lang UNESCO, may presidential decree Pati yan tayo. na protected area.
sa Panahon ilalim ni ni FBR. Pangulong Ramos dati. Opo. So, paano nangyari yun? Dalawang batas, yung Presidential Proclamation at saka yung Republic Act 10066 din na nagpoprotekta sa lugar na yan, paring John. Oh, yun nga po ang gusto kong mabigyan linaw din na Congressman Erwin kasi nga yun ang parang unang-unang pinanghahawakan nitong may-ari at nung kapatid na manager na yun daw kanilang pinagtirikan ng kanilang resort ay pribadong lupa na supposedly gagawin nilang sakahan kaso naging acidic kaya hindi po nila ginawang sakahan at nakita raw nila yung potensyal kaya't ginawa na lang na resort. At nakalagay naman sa batas, Kong Erwin, na pagka private land, pwedeng gawin ng may-ari kung gusto niyang gawin, di po ba? Pero paring John, kaya nga dapat nating, kaya nga magpapatawag ka ng investigasyon kasi idineklara yan na protected area, 1995 pa. So, ma-overlap nun, ma-overcome nun, pakituruan nga ako, kind educate mo nga, Congressman. Kaya nga tayo mag-i-interview kasama sa motopropium yan, hindi lang yung kung sinong mananagot, kundi in aid of legislation Opo. para malaman natin, meron bang butas itong batas na ito, itong Presidential Proclamation, pati itong Republic Act na ito. Pero malinaw kasi sa sikat ng araw na protected area, protektado yan ng Estado. Correct. Ngayon, gusto nating malaman, siguro, papatawag natin yung lahat ng stakeholders, sino ba ang mas mataas dito? Yung order ng gobyerno o dahil ikaw ay pagmamay-ari mo yung lugar na tinamaan ng protected area. So, gusto nating malaman once and for all para kung in the future, hindi na mangyari yung ganito at hindi tayo magmukhang katawa-tawa. Paring John. Opo. Mukhang tip of the iceberg, so to speak ito, Congressman Erwin, dahil mismong yung manager na si Julieta Sablan ang nagsasabing may iba pang mga establishmentong na ipatayo doon sa area or ipapatayo. Yan na nga yung sinasabi ko at na dapat silipin din. Mukhang pinaghati-hatian na yung Chocolate Hills na yan, Paring John. Sa 7 bayan, napapaligiran pala yan ng 7 bayan at mukhang pinaghahati-hatian na yan ng mga may-ari. Kaya, at sinasabing may mga may-ari dyan. Pero paano? So, ang rice terraces din, may mga may-ari na rin. Kung tutusin, yung ating rice terraces, nauna na naroon yung mga katutubo. Correct. So, sa kanila na rin, pwede patituluhan. Pero hindi ginalaw. Yan ang hindi ko maintindihan, Paring John. At isa pa, ang nais din ng mga netizen na malaman kung sino-sino po ang ipatatawag yung resource person. Kasi nagmistulang mga teacher na itong may ito Natuto nang magturuan ulit Congressman. Paano ba yan? For now, Paring John, ang nasa listahan ko ay ang LGU. At maging yung provincial government magpapatawag tayo ng representative nila, pati yung bayan, sa bayan ba yun? At itong PAMBI at itong LRA para malaman natin kung totoo ba talaga at paano nagkaroon ng titulo yung lupa niyan and when in fact yan ay heritage site yan at protected area. So, ang gusto natin malaman, Paring John, sa ipapatawag natin ay sino may kasalanan at saka ano ba talaga? Kung protected area, does it mean to say kung ikaw ay nakabili ng property dyan pero itinatag ng gobyerno na protected area, pagmamay-ari mo pa rin ba yan? Or ano bang dapat mong gawin? Dapat mo bang alagaan yan? O kahit ano pwede mong gawin dahil ikaw ay may-ari ng lupa na yan na itinatag ng protected area? Nakapag-almusal ka na ba, Congressman Erwin? Kasi may kokorek ako Yung palang mismong chairperson ng Provincial Board Committee on Environment ng Bohol ang merong ibinunyag. Kung nakapag-almusal ka na, medyo hinay lang, baka magalit ka. Alam mo ba kung bakit? Sabi niya, may mga negosyante nang nagpasa ng aplikasyon para magtayo ng resort sa mismong, eto na, ibabaw ng Burol, Congressman Tulfo. Aba, ang masasabi ko ba may mga ay, alam mo na, mahirap magmura. Mahirap magmura pa rin dyan. Baka tayo mapatawag pare-pareho ng ika nga MTRCB at masuspindi ang programa mo. Pero nakakabuisit nga talaga yan. Maski na hindi sa ibabaw pa rin dyan. Ngayon pa lang nga, sa paanan ng bundok, hindi raw nila ginalaw. Masisira yung itsura ng Chocolate Hills, paring dyan. Pero mismong si Sablan ang nagsabi, may tinasta silang bahagi Tsaka kita naman sa mga video, Congressman Erwin, na may mga maliliit na bahagi ng Chocolate Hills. Ayan tinastas Pinatungan ng kanilang construction nung slide ba kung tawagin. Binaboy na nila yan paring dyan. Kaya kailangan nagmamadali tayo sa Lunes para
patawag natin yung DNR para cease and desist kung ano man yung activity nila dyan, pati mga negosyo nila. Itigil muna nila dahil hindi natutuwa ang mga kababayan natin. Mismo kami, ay hindi natutuwa, maging yung House Leader, Speaker Romales, hindi natutuwa. Yan ay tourist attraction, si Sir. Yan ang problema sa bayan natin pa rin dyan, na pag pumunta ka sa Europa, ako, yung mga historic, pumunta ka sa Roma na lang, huwag tayo lumayo, na-maintain nila mga panahon ng Roman Empire. Dito sa atin, muntik na nga yung bahay ni Jose Rizal, muntik na ma-demolish yan eh. Kung hindi pa kumilos ang gobyerno nung tapos ngayon, itong Chocolate Hills. Baka isang araw, hindi ako magtataka, pag hindi tayo kumilos, baka yung rice terraces na yan, lalagyan na ng mga Huwag naman sana. Huwag naman sana, Congressman. Magkakaroon ng mga subdivision dyan. Huwag naman sana. Ito, may pinapakita sa akin, no? Budagta and Sagbayan Peak nasa ibabaw ng Burol. Ayun, no? Meron mga, meron na pala, Congressman. May naitayo na pala. Ayun, no? Pero dapat natin malaman din na parang dyan, kasi sinasabing protected area, gaano kalawak yung protected area na yan. Baka yun ang gagamitin nila sa Kongreso pag humarap yung mga yan. Hindi na pasok sa protected area yan. Kaya gusto ko malaman gaano kalawak. Kaya gusto rin natin tawagan yung PAMBI, gaano ba kalawak itong protected area na sinasabi ng gobyerno para matuldukan natin yung ganitong mga issue. At meron namang taga-Bohol na in the defense or ika ngayon nagtatanggol dun sa may-ari ng resort na sinabing hindi naman daw yung mismong paanan ng Chocolate Hills ang pinagtayuan ng resort. Nasa kabilang bahagit, nasa kabilang bayan daw po yun, Congressman. Ibang klase, Kaya no? nga, ang question dyan, is that part of the protected area? Kung protected area yan, maski sa ang bayan pa yan, kaliwa, kanan, Correct. sa ilalim ng tubig yan, kung protected area yan, protected area pa rin dyan, di ba? Okay. So, matutumbok ba kung Erwin na kung magkano ang dahilan? Natumbok mo. Magkano talaga ang naging dahilan yan? Mukhang maraming ginasta dyan, maraming binagsak dyan milyones. Mukhang natatalan eh. Yan, no? Oo, exactly. Anyway, so kami muling mag-aabala. Total, nabanggit mo na Lunes ay talagang sisimulan ninyo. Good luck, Congressman Erwin. Tsaka huwag kang mag-atubiling tawagan kami if ever na may update at may magandang magiging resulta yung motopropyo probe na yan. Bukas ang himpilan at palatuntunan ito para sa update, Congressman. Maraming salamat pa rin dyan. Aasahan mo. At thank you for inviting me in your program. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. At magandang umaga rin sa iyo. Ingat, Kuyang. Ingat, Congressman Erwin Tulfo, ang Deputy Majority Leader for Communications ng Kamara at Party List Representative ng ACT-CIS. Ay, nako. Buti na lang, nasagot ba niya kung nag-almusal na siya? Nagalit eh. Tama, no? Kasi, ewan ko wala naman sigurong matutuwa kung hindi ka nakinabang. Kung hindi ka kasama sa mga tinatawag na pinagpala at nadapuan o nadantayan nung gumalaw na pera, hindi ka matutuwa. Lalo na kung ikaw anong tawag dito? Yung ikaw kabilang sa mga minority, yung mga kabilang sa napagkaitan ng karapatan sa kanilang mismong lupain dahil sa batas na sinasabi na Presidential Decree tsaka Republic Act na nagsasabing ito ay dapat pangalagaan at dapat na, ang tawag doon, yung huwag gagalawin. Tapos meron pa lang may mga may kaya at may mga pera na kung kailan lamang ito umusbong dyan sa bowl marahil, nagawa ng paraan para makapagpatayo ng kanilang resort. Okay, sabi nga nila, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di ba? At isa po sa mga nakikindang dahilan kung bakit napayagan niyang bagay na yan ay ang tumataginting na pera! Pasada Balita! Naalala ko lamang bigla mga kabalitaktakan, mga kabalitaan Baka nagtataka kayo bakit si Congressman Erwin Tulfo ang aking isinet na ma-interview regarding sa resort. Actually po, may mga una kaming pinatawagan at pinaset for interview, lalo-lalo na si Senate Committee on Tourism Chairperson Nancy Binay, pero nag-beg off.
yung pong kongresista, si Congresswoman Tutor, nag-beg off din dahil health reasons naman. Meron pang isa, yung party list representative na ang probinsyano, pero hindi po kinaya ng schedule. So, kaya tayo'y, nung makita kong magpupush sila ng motu proprio inquiry, ay minarapat namin na si Congressman Erwin Tulfo ang akin ang kausapin at nagkataon naman pong kinaya ng kanyang schedule. Sa oras na 50 kalahating minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, muli natin balikan ng iba pang mga naglalakihang balita. Pasada Balita. Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makikipagpulong siya kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa susunod na linggo. Ito'y upang talakayin ang mga isyu na may kinalaman sa kooperasyon at usaping pangseguridad na inaasahang magre-resulta sa patuloy na pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng Amerika, Japan at Pilipinas. Ipinahiwatig din ng Presidente na maaaring pag-usapan din nila ang pagsasapormal ng ginagawang interoperability at actual joint cruises. Samantala, sinabi naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na darating si Secretary Blinken sa Pilipinas sa Lunes at nakaschedule ang meeting nila ng Pangulo sa araw ng Martes. Pasada Balita. Medyo good news to ha. Nagpahayag po ng interes na mamuhunan sa Pilipinas ang isang nangungunang German wind at solar farms developer na WPD GmbH. Plano ng nasabing kumpanya na mag-invest ng 392 billion pesos sa renewable energy sector ng bansa. Sa pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Berlin, inilatag ng mga opisyal ng nasabing kumpanya ang kanilang plano na magtayo ng offshore wind farms sa Cavite, Negros Occidental at Guimaras. Pinag-usapan din sa meeting ang updates kaugnay ng offshore wind farms project ng German firm sa Cavite at Negros Island. Kaugnay nito, nagpasalamat ang Pangulo sa interes ng German company sa harap na rin ang pagsusumikap ng Pilipinas na isulong ang produksyon ng renewable wind, solar, hydro at nuclear power. Pasada Balita. Samantala, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula naman sa labas ng himpilan. Mga benepisyaryo na walang gutom 2027 food stamp program ng DSWD, hinikayat na dumalo sa isang educational session at Dole Job Fair. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Hinihikayat ng Department of Social Welfare and Development ang mga benepisyaryo ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program na dumalo at makiisa sa isinasagawang Nutrition Education Session at Job Fair ng Department of Labor and Employment. Ginawa ang pahayag kasunod ng ikinasang Media Forum ng DSWD sa Central Office kung saan ay 3,000 hanggang 300,000 ang target na mabigyang benepisyo ngayong taon sa ilalim ng nabanggit na programa. Ayon kay Attorney Baldir Bringas, ang Assistant Secretary for Innovations and Concurrent OIC National Program Manager for Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, naglaan ng 1.89 billion pesos na pondo ang pamahalaan para sa target beneficiaries ngayong taon. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, may mga Pilipinong hindi kayang ibigay ang pangailangan ng kanyang pamilya dahil sa kahirapan. Tatanggap ang kada benepisyaryo ng 3,000 pisong cash assistance na ipapasok sa Electronic Benefit Transfer o EBT cards na kanilang magagamit sa pagbili ng mga healthy foods sa mga kadiwa stores at accredited stores nationwide. Ayon kay Attorney Bringas, ongoing pa rin ang pilot testing na Walang Gutom 2027 Food Stamp Program na sinimula noong Disyembre na layong mabigyan ng disente o maayos na trabaho ang mga benepisyaryo. Bukod pa dito ay binigyan din ng DSWD official na kanila ring iniendorso sa TESDA at iba pang ahensya ng gobyerno ang mga benepisyaryo upang matugunan ang pangailangan ng tinatawag na poorest of the poor. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan.
Tiniyak ni U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo na malapit nang magamit ng Pilipinas ang $1 billion investment pledges ng mga American company. Ayon kay Secretary Raimondo, ginagawa na ang mga naturang investment. Dagdag pa ng opisyal ng Amerika, committed o tapat ang mga U.S. company at lumagda na anila ang mga ito ng kasunduan sa pagsusulong ng mga nabanggit na pamumuhunan, kabilang narito ang oportunidad sa edukasyon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 6 na po katao ang patay matapos ang malakas sa pag-ulan at patuloy na pag-i-snow sa Afghanistan. Ayon sa Government Disaster Minister, mahigit 1,000 bahay na ang nalubog sa baha, habang higit 100,000 mga hayop naman ang namatay bunsod na nagpapatuloy na pag-ulan. Sa ngayon, patuloy na nire-rescue ang ilang mga residente sa provincial capital ng Herat City dahil sa matinding kalamidad sa nasabing bansa. Pasada Balita. O paano? Iiwan ko sa inyo ito ha. Mahilig ka bang makipagbalitaktakan sa mga kaaway mo o magkaroon ng self-defense, lalo na sa mga kababaihan? Ang bagay na yan, tatalakayin natin sa Monday, ha? Kasi magsaset tayo ng example. Huwag kang kabahan, Iya. Akong bahala sa'yo. Yan po ang good news natin sa Monday, ha? At sumayin nyo ang isa na naman pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez.